Hey guys! Welcome back to my channel. Today is a Tuesday and wala akong vlog na lalabas sa Saturday. Kaya ako to i-film. Honestly, natatamad akong mag-create ng content lately because of what's happening in the world. Pero meron akong mga vlogs na nakapila for editing. Pero pag tingin namin sa schedule namin, wala akong vlog na lalabas this Saturday. I just thought of filming this first quarter of the year favorites because I know you guys like this kind of video. So, I'm gonna show you my current favorites for the first quarter of the year. Last year, parang ginawa ko to sa TikTok eh. Pero this year, gawin ko na lang, I'll try my best to do parang every quarter para i-consolidate ko na lang siya at the end of the year. O, diba? Simulan na natin. Siyempre, ever since lumabas to, until now, kasama pa rin siya. And uunahin ko na because maglalagay ako. This is still my favorite lip tint. The Arcadia Beauty na Daily Lip Tint in the shade Divine. Madalas tong sold out. I think it's because maganda talaga siya. Every time I post about this, sobrang daming comments na nag-agree na sobrang ganda din niya. And ever since they discovered this daw from me, nilet go na daw nila yung other lip tints nila. And ito na lang daw. Kaso nga, laging siyang sold out. But 3 weeks ago, sa SM City Lipa, since may mga stores na sila sa SM, may stock dun. So I think kaya din nag-sold out mabilis online. Baka kasi nga, nagsastock na rin sila sa mga physical stores nila. So I advise that you guys check them sa nearest SM ninyo. Hindi ko alam kung lahat ng SM meron na sila, pero sa nearest SM nyo, i-check nyo kung wala online. But again, it's still this one. This is still my #1 favorite lip tint of all time. Wala siyang katumbas talaga for some reason. The shade and how it feels on my lips, meron siyang mentally na feeling. And it's not drying. It's very long-lasting. I just super love it. And then, next one is this highlighter from Happy Skin. Hindi ko alam kung nasama ko na to sa favorites ko last year, but sama pa rin siya ngayon. Kasi ito yung mga bagay na halos araw-araw ko talagang ginagamit. And then, kaya ko din masabi na favorite ko talaga sila because nandito silang lahat sa lipa. It means, kailangan ko sila sa buhay ko talaga. Kasi ang dami kong realization, simula nung like kami nagsistay dito ng matagal. Before kasi, dito na talaga kami nagsistay. Magto 2 years na kami na nandito. Pero halos every 2 weeks at least, or sometimes nga halos every week, lumuluwas kami. Yung mga gamit ko doon, nagagamit ko pa rin. Pero dumating sa point na minsan isang buong buwan kami na dito, hindi kami lumuluwas. And then na-realize ko, ang dami kong gamit doon na kaya ko naman palang mabuhay nang wala sila. Because I'm surviving my lipa life without them. Pero itong mga to, nandito sila for a reason because favorite ko talaga sila. Either, dinala ko na sila dito or meron ako sa Manila, meron din ako dito. Like for example, yung Arcadia Beauty, meron ako sa bags ko sa banyo namin dito na katabi ng mga everyday skincare ko. Meron ako sa banyo namin sa Manila. Ganon. So, etong mga to, yung mga nandito, it just means na I need them in my daily life. Anyways, itong second is the Happy Skin na highlighter, which is in the shade Moondas. Kasi diba, yung like kong favorite ever since from BLK na sinashare sa inyo na pang everyday makeup look ko para magmukhang decent like this. Lagi nagdi-discontinue and sabi ko parang kahawig. So I tried it and then ever since I tried it, I can't live without it anymore. Parang lang siyang pawis na nagbe-blend seamlessly with the Happy Skin cheek tint in the shade Fearless. So, itong tatlong items na to lang ang everyday makeup ko after sunscreen. It's really just Happy Skin cheek tint in the shade Fearless. And then, Arcadia Beauty in the shade Divine for my lip tint. Tapos ito, kumbaga ito yung pinaka-sprinkle on top of everything to make everything better. But ayun, tatlo lang. Though, hindi ko sinama si Happy Skin cheek tint sa favorites ngayon because na-disappoint ako sa kanya last week. Just recently. Kasi natanggal yung ganito, yung doe foot applicator. So, naiwan siya sa loob. So, diba, naiinis tayo packaging niya before pa the very first time is nagli-leak. Tapos finally, pinaltan nila which is amazing and love na love ko na wala na akong issue sa kanya. Tapos yun, biglang natanggal yung doe foot. Tayo pang laman pero hindi na ako makakuha ng product. That's just the only reason why it's not in this favorites videos. But yun pa rin yung gamit ko araw-araw. Fearless, Divine, Moondust. If magbago si Happy Skin ng packaging, sasama na yun ulit siya sa magiging next favorites video ko. Dami ding nagsasabi na ang ganda ng hair ko lately, ang blowout ko, like mukha na daw 400 pieces yung 200 pieces of hair ko and everything. I think it's because of this one. Dami kong nire-recommend or tinry ng mga shampoos that I work with last year. Nakita nyo rin yun sa favorites video ko.
Yung Nanny Rose yung nung December, di ba? But, ever since I started using the Kaukotalay po na itong hair fall control, nag-reach out kasi sila sa akin last year. Kaso, meron akong contract with Nanny Rose. Tsaka ayoko nga kasi ng marami na pare-pareho yung purpose. Kaya, tinry kong product nila is yung sa anti-white hair o gray hair na variant, which I also love. But, nung natapos na yung sa Nanny Rose contract ko, nag-reach out naman sila for me to try this. So, I tried it, no? This one, and then the conditioner, at saka yung hair tonic. Ever since I started using that, feeling ko yung hair tonic eh. I don't know. Ever since I started using that, wala naman ako napapansin na difference. Pero sobrang dami nagko-comment na parang kumapal yung hair ko, parang gumanda yung hair ko. So after ko nababasa yung mga comments ngayon, feeling ko kumapal na. So hindi ko alam kung psychological lang yun or anything. But since kayo yung nakakapansin din, ito nga yung gamit ko. Naubos ko na yung pinadala nila from PR na maliit kasi daladala ko yun sa Japan. So I used that. Siguro, kailan man nag-start yun? January ata. So since January, mag-April lang nga. Yun yung gamit-gamit ko. And then ito yung second bottle ko na yung malaki. Hindi ako nag-repurchase ng conditioner kasi ang lamig recently, di ba? So, ang hirap magbanlaw. Yun lang naman talaga yung dahilan. Pero this one, at saka yung hair tonic, as in, super nice yung hair tonic na yun. Ang nakakainis lang sa kanya is, ang bilis niyang maubos kasi maliit lang. Tapos, sold out lagi. So, pinadala nila ako ng dalawa sa PR. Pareho na siyang ubos. And then, I always try to buy, pero always sold out online. Tapos, sinahanap ko yun siya sa mga Watsons. Hindi ko din mahanap. Naghanap kami sa Watsons sa Cavite, dito sa Lipa, tsaka sa Manila. Wala. So, I don't know why, pero gustong-gusto ko yun. Hindi ko na mapakita kasi natapon ko na, ba't nakadalawa na ako ng maliit na version. May malaking version yun eh. That would be in this favorites video also kung meron ako, pero wala eh. So, it's this one and the hair tonic. So, I feel like ever since I started using them, naka-help talaga. This one is Thailand's #1 herbal shampoo and I feel like #1 siya for a reason. Plus, ang bango niya. Plus, another thing, for an organic hair shampoo and conditioner, ang ganda niya kasi compared to all of the other organic hair cares na na-try ko, it acts like any other regular shampoo. Mabula siya. Yung mga organic kasi hindi super bula kasi nga maraming mga ingredients ang wala, diba? But this one, for some reason, kahit na free of 13, tama ba ako? Mga nalilito na ako. Pero tayo yung nakasulat. Pero yung number 13 is number 13. Free of 13 chemicals. Ang ganda niya kasi hindi mo mafe-feel na organic siya. Though wala akong reklamo sa mga organic ha, na ganon. Kasi nga, it's ganon because it's organic. That's diba? But ito, parang regular shampoo lang yung gamit mo. Parang feeling ko nalilinis ng sobra yung anit ko. Tapos yung conditioner, parang nako-condition niya ng mabuti yung hair ko. Napapasoft niya talaga. That's why I really genuinely love this. This one is not sponsored anymore. One video lang hiningi nila sa akin and tapos na ako sa trabaho with them. I just genuinely like it and I feel like it really helped with the health of my hair right now. And then, another thing that helps sa volume is this one. Ilang beses ko na yun naman itong na-share. Matagal lang ako gumagamit ng ganito. But lately, ever since nagpa-haircut ako, nagpa-bangs ako ng konti ng ganyan, at tapos ito yung ginagamit ko. Parang naging masipag akong mag-style ng hair. So, ginagamit ko ulit siya palagi. Dust It na Texture Hair Volume Powder. Gustong-gusto ko yung effect nito. Kaso lang, nahihirapan akong banlawan siya. Kasi nga, pagka may ganito yung hair mo, ang hirap niyang linisin. Kahit anong shampoo, kahit yung mga Sunsilk or yung mga commercial shampoo na hindi organic, nawawala yung bula kapag nililinis mo yung hair mo pag may ganito. Kasi ganun siya kahirap tanggalin sa anit. Kaya minsan, tinatamad akong gamitin siya kahit gustong-gusto ko yung effect. But ever since I used this one nga, hindi ako nahihirapan. So, ginagamit ko na siya. Tapos sabi din nung hairstylist dun sa last gupit ko, ang dapat ko pala daw gawin is, dati kasi tinataktak ko siya ng bonggang ganun. Sabi niya, dapat daw, sa mga texturizing powder, from afar, pipindot-pindutin mo lang yung powder. Tapos yung lumalabas na parang usok, yun lang. Okay na yun. Hindi pala siya tinataktak like powder talaga. Sabi ko, kaya pala hirap na hirap akong banlawan. Kaso pag uwi ko, hindi naman nasi-squeeze. Nasi-squeeze pala. Kailangan lang ng effort. Pero parang feeling ko, mas malambot na kind of bottle yung sinasabi niya. So, ang ginagawa ko na lang is from ganyan kalayo. Hindi ko nakikita, baka marami akong malagay. But super malayo. Uy, ayan. Kita nyo? Sabi ko, ito dapat malayo, ba't pati ako malayo sa inyo? So, basta from afar lang, tak-tak-tak-tak ka lang na ganyan. And then, okay na.
Maramdaman mo naman yung medyo sticky siya. Tapos tignan nyo, ayan, no? Diba? May volume na kaagad. Nung nasa Japan kami, kahit na 3 or 4 days, naglalast yung hair ko na hindi i-shampoo. First of all, kasi winter. So, hindi talaga nagkaka-oil yung hair ko. But dati kasi, kahit nasa winter akong lugar, kita mo pa rin na may oil. Nung gamit-gamit ko is this one plus my dry shampoo. Parang naglalast ng 4 days na sobrang fresh pa rin ang hair ko. Kung hindi lang nag-aamoy yakiniku yung hair, hindi ko siya para i-shampoo. Ayan yung effect. Hindi ko na masyado dinamihan kasi dito lang naman ako sa house. I just wanna show you guys. Pero, yan yung reason kung bakit nagmukhang 2,079 pieces yung hair ko. It's this one and this one. And then, another thing for the hair is this. This is the treatment hair water ng Orbis. Sabi ko nga sa inyo, lately na sisipagan akong mag-take ng extra care sa hair ko and style it, hair dry it. Dati kasi, pag nasa house lang naman ako, or usually kahit nga alis ako, nag-air dry lang ako. Tapos yun na, tapos na. But lately, kahit nasa house lang ako, everyday na nag-shower ako. Yes, everyday ako naliligo. Everyday din kasi kami nag-exercise lately. So, everyday ako naliligo. Nag-hair dryer ako. So, before that, this is what I have been using na hair treatment. At the same time, siya naging yung heat protectant. Naka-receive na ako ng ganito from Japan pa sa by PR package, pero hindi ko siya pinansin. Yun ata yung milk na version. Nung nasa Japan kami, milistahan ako ng mga viral products that I want to try or want to buy. Nandun to. Kinaya ko lang. Sakto, kailangan din naman namin ng heat protectant. So, we bought the water instead of the milk. Pero feeling ko maganda din yung milk. Isa din to sa feeling kong nakaka-help sa overall itsura ng hair ko lately. So, I spray this before hair drying. Tapos, kahit na hindi nga ako mag-conditioner, di ba? Ito yung gamit ko. So, technically, medyo magganit yung hair natin kasi hindi tayo nag-condition. After ko i-spray nito, yung buong hair ko, sobrang dali na niyang suklayin. It's nice. Parang ito na yung pinaka non-rinse hair conditioner ko as well. What else do we have here? You have seen this a lot in all of my Bees With Me videos, in my pictures, in my what's in my bags. Ito ay Skin Genie na alcohol. I received this from PR also nung Christmas. Parang Christmas edition nila na pack. Tatlo siyang ganyan para siyang mga ornaments. Gold, red, and silver. But you know, I'm a gold girly. So, instantly, ito yung kinabit ko sa bag ko. And nung naubos yung laman ng others, sinasalin ko lang dito. And sobrang bango. Tapos I found out na marami naman palang may favorite talaga ng Skin Genie na alcohol. Kasi sobrang bango. Pero na-amaze silang lahat na meron nung gold na bottle. Na out of stock siya kasi parang Christmas edition nga lang. Pero parang ngayon nakikita ko, binalik nila pero love edition. Parang nung Valentine's ata. So, as we speak, meron pa. I don't know kung hanggang kailan. If ang gusto nyo is yung bottle, then i-grab nyo na tapos refill na lang if in case maubos. But if ang gusto nyo is yung scent niya ng Skin Genie, then readily available naman siya palagi. Yun nga lang regular bottle nila. Tapos ganyan pa yung pangsabit niya. So kahit anong bag ko, kasya kasi ang laki niya. Next, this one naman is my most favorite cleansing oil because ako ang ambassador nito. Yun lang talaga yung dahilan. Charot. This is the Lana Melt and Reset na cleansing oil. This is a new one. Kaka-order ko lang nito kasi yung ganito ko, dala-dala ko sa cruise. Iniwan ko na kay Skittles dahil hiningi niya. Natuwa din siya kasi pinatry ko sa kanya. Siya naka-makeup siya everyday. What I super like about this, na lagi ko namang sinasabi, is that, unang-una, of course, it's local and it's Lana. You know how I love Lana products. Ang edge nila sa lahat ng mga cleansing oils sa Pilipinas. Unang-una, hindi naman marami ang cleansing oils available in the local market. Correct me if I'm wrong. But I think isa sila sa mga nauna. Pangalawa, ang edge nila is na-melt niya talaga ang waterproof mascara without any sting. So kahit na ganyan-ganyan mo yung mata mo, pag open mo, sobrang gentle niya, wala kang mafe-feel, walang any sting, wala talaga, parang wala lang. And normally, kapag nagtatanggal ako ng makeup, ang mascara ko kasi is Heroin Make tsaka BLK. Pareho yun. Alam nyo yan, lagi nyo napapanood pag naiiwan ko yung mascara remover ko. Kasi stress ako. Kahit ano pang cleanser gamit ko, kahit ano pang facial wash gamit ko, may natitira talaga. So hindi talaga sila natatanggal without that mascara remover. But ever since I use this one, hindi ko na nagagamit yun kasi ito lang, sapat na. Ganyan-ganyan ko lang, okay na. So super duper love this and I'm really proud na I am the ambassador of this product because it's a hero product. Well, ang dami namang hero products ng Lana pero maganda talaga siya. No bias. Bili kayo nito and support Kumare. Maganda talaga siya, promise. No joke, itry nyo. And then, what else do we have here?
Ito naman, recent ko lang to na-discover. Well, not really recent. Noong January pa. Sakto, January to March nga pala to. Grabe, no? March na ngayon. Parang kaka-January lang ah. Anyways, yung friend namin, galing siyang Korea and mahilig magbigay ng mga Korean products na na-shopping niya while she's there. Isa to sa laman. Tapos alam niya kasi mahilig ako sa skincare. So habang magkakasama kami, sabi niya, may extras pa siya. So dinagdagan niya pa yung laman ng loot bag ko. And then sabi niya, super nice yan, viral yan, you have to wear it for at least 4 hours. So ako parang sabi ko, kasi first time ko nakarinig ng mask na sinusuot ng 4 hours daw. Tsaka, paano ko isuot ng 4 hours? Usually nga, ang regular na mga sheet masks, dapat 10 to 15 minutes mo lang suot. If beyond that, instead of the product going to your skin, parang mahihigop lang ulit siya nung sheet. Yun yung sabi ng derma ko before. So, yun yung nakatatak sa utak ko na use a sheet mask not more than 15 minutes. So, when she told me na 4 hours, na-curious ako. Tinry ko. Kaso, I can only wear ganun katagal pag gabi na. So, sabi ko, itutulog ko. Paano yun? Baka pagising ko, nakalipat na kay DTV yung Pero anyways, tinry ko pa din. And then, in fairness, pagising ko, ayun pala, parang siyang tumitigas. Parang siyang dumidikit talaga sa skin mo. So, pagising ko, perfect pa rin siyang nakadikit sa skin ko. Tapos, transparent na siya. You wear it na, dalawa siyang, sheets, pang taas siya pang baba. Tapos, color white siya. Pero parang siyang jelly. And then, after 4 hours or more, nagiging clear na siya. Parang siyang ipipeel off mo gano'n. When you peel it, grabe, sobrang glowy talaga. Sobrang ako na-amaze talaga nung time na pinipeel off ko yun. Sabi ko, bibili pa ako nito or hahanap pa ako nito. Korea nga, hindi kasi ako hiyang sa Korean products. Sinukuan ko na ang Korean products. So, kahit pa meron ako mga nakakita na viral, sobrang ganda, ganyan, alam ko nga na, hindi yun hiyang sa akin, hindi yun mag-work sa akin, kahit pa gano'n kaganda. Normally kasi kahit binibigyan ako, I don't try it kasi baka mag-breakout ako. Buti tinry ko, and then yun, sobrang na-in-love na. When we went to Japan and I saw it there, pamili agad ako ng isang box ng pink. Ito yung na-try ko kasi, which is the hydrating and firming. May other variants pala, binili ko yun yung blue. Yung blue naman, parang more on kapag ka irritated skin ka, moisturizing and for irritated skin, ganyan. Super breakout ako malala. And madalas din naman akong maka-experience ng mga breakout season. So, bumili rin ako ng isang box on 4 times na I have that. Chef's kiss, sobrang ganda talaga. Sabi ko rin sa ate ko, bumili siya. And then, binilhan din yung mga kapatid namin sa US. Si Kuya, tsaka si Nini. Yun daw pa sa lubong niya. Ewan ko kung na-try na nila na gamitin for 4 hours. Ang ate ko kasi derma nurse yun. Nung sinabi ko sa kanya, parang ano din siya, 4 hours? Ginamit din niya for 10 minutes lang din ata. So, hindi niya pa nakikita yung full potential. So, sinabi ko sa kanya na you have to use it minimum of 4 hours. Pag i-peel off mo, oh my God. Sobrang ganda talaga. Tapos meron pa akong isang video sa Facebook na sobrang glowy ng skin ko. And then may nag-comment, sabi niya, Miss Ku, yan ba yung the day after mong mag-biodance na mask? Tapos tinignan ko sa albums ko. Oo nga, yun yung the following day after kong nagganto. Kasi nag-post ako na nag-peel off ako ng ganyan. So, yeah, I think it's really viral for a reason. Maganda rin siya for when you're traveling long-haul flights. Suot mo siya while on the flight. Kasi mahilig din ako mag-mask habang nasa airplane, lalo pag long-haul nga. Because the air in the airplane is very drying. So, imagine wearing that and then pag bago bumaba, i-peel off mo, sobrang glowy mo. Oh my God. Gone are the days na bababa ka ng airplane na super dry ang skin mo thanks to the Koreans. So, yun lang naman ang mga skincare. I have 4 makeup products here. Apart from yung mga nauna ko na. Itong Romand na Velvet Blur Tint ata tawag dito eh. This is the shade 04 Radwood. If you remember, I was wearing this a lot last year. Yung mga patapos ng 2025 and early January. Tapos Japan. Basta kapag gusto kong magsuot ng medyo mas bold na red lips, ito yung ginagamit ko. Tapos palagi kayong nagtatanong kung ano yung nasa lips ko. And it is this one because it's just super duper beautiful and super nice for morena skin. Ang ganda niya talaga. Kapag ito yung gamit ko, tapos cheek tint lang, parang okay na. And of course, highlighter. Tapos mascara. Yun lang daw. Hindi kailangan masyado ng effort. Super nice na. Tapos nakaban ka, ganyan. Tapos sobrang lightweight sa lips. Hindi siya as super duper long lasting like any other velvet lip tints. But it's very comfortable on the lips and I don't mind naman retouching pag mga ganyan. Pero ang ganda lang talaga niya. So, isa siya sa mga favorite lip products ko din lately. Kaya sinama ko siya dito. Kapag gusto kong magmukhang naghanda, then this one. Tapos, na-obsessed din ako lately sa freckle pen. You know, I have freckles kasi na konti.
dito. And then, pagka nagsuot na ako ng makeup, naka-cover. Kasi syempre, hindi naman ako super ma-freckle na malamisti sa levels. Ito yung mga freckles ko na nangyari nung mga panahon na hindi ako nagsa-sunscreen. And ayaw ko talaga mag-sunscreen kasi gusto kong umitim. Hindi pa ako nagtatrabaho sa derma nun, so hindi ko pa alam yung damage na kayang ibigay ng sun kapag hindi mag-sunscreen. So, doon ako nagkaroon ng mga freckles. Anyways, ang ganda kasi kapag ka naka-cheek tint lang ako, tapos lip tint, tapos nagpipeak through yung mga freckles. Pero kapag ka full makeup na naka-base ako, tsaka naka-concealer ako, nawawala sila. Kaya, nainggit na ako kay Hailey Bieber. Sa kanya ko kasi lagi nakikita. Ang tagal-tagal ko nang nag-aabang ng anything na madaanan ko sa TikTok na nag-freckles. Tapos sasabihin nila kung ano yung freckle pen nila. Wala akong nakikita, kaya hindi ko alam kung saan bibili. But then, finally, dumaan na siya sa FYP ko. And ito ang pinakita niya. So, instantly nag-add to cart ako. And like ko talaga siya agad. So, it's this one. The brand is Hudayer. I'm not sure kung saan ito galing, but basta binili ko siya sa TikTok shop. And nakakatawa kasi dalawang side siya. This one is my favorite side kasi ganyan siya. And then you just have to blend it agad-agad. And make sure to do it on moisturized skin para hindi siya magsiset agad-agad ng parang may bilog-bilog ka ng mukha. Super nice. Dami ding nakapansin. Miss Cory wearing freckle pen the first time I wore it. Sinuot ko tong dalawa together nung umattend ako ng isang event. That was for Taiwan Tourism. Naka-gold red lipstick ako, tapos naka-freckle pen ako. Super nice. Ang dami nag-compliment ng makeup ko nun. And then other side is ganito lang. If you want yung mano-mano na tuldok-tuldok na ganyan. Personally, hindi ko ginagamit tong side na to kasi hindi ko siya makontrol dahil first time ko namang mag-freckle pen. Eventually, pakapal na yung freckles na ilalagay ko. Tingnan nyo. And then, ito ay matagal ko na tong favorite. Ever since college pa ako. This is the only lip liner that I have been using for the longest time. Ano kasi ako, MAC girly. MAC lang ang ginagamit ko simula high school nung nag-start ako mag-makeup. Pag may events, hindi sa school. Meron akong mga makeups pero MAC lang. Pangarap ko nga magtrabaho sa MAC. Kaya pagka nasa States ako, lagi kong wini-wish na magtrabaho sa MAC for summer job, ganyan. Kasi super love na love ko yung MAC. Like, pinaglalaba ko sina mami, pinagpaplansya ko sila, sina lola, si ate, para bayaran nila ako. Tapos gagamitin ko yung pera pang bilhin ng isang pot eyeshadow sa MAC. So, I'm really a MAC girly. That's why this is my most favorite lip liner ever since. Bago ako nakadiscover ng other lip liners. Binabalik ko lang siya ngayon because sobrang dami kong products. Ngayon ko na lang ulit siya nabigyan ng panahon. Simula ko siyang gamitin, lagi ako nagkaka-compliment every time I'm using this. I'm pairing this one with my YSL na vinyl lip ink. Na-receive ko rin as a gift. But sometimes, I like using this as yung mismong lip product na. Kasi unang-una, pag lip liner, super long-lasting talaga. Ayan ang shade niya. This is the shade Spice. And it's super duper pretty on my lips. And hindi ko siya magamit ngayon kasi hindi ko natasahan. So, ang sakit niya. Pudpud na. I like using this as a lip liner. And then yung YSL ko or other products pa. Pero lately, yun yung combination ko, lip combo ko. Or this one alone. Talagang nilalagay ko lang siya ng makapal sa lips ko and then I just smudge it out and it's just so pretty. Super beautiful. I love it. My OG. I don't know bakit tinigil kong gamitin to but it's really the best. And you've seen this a lot. So you know it's gonna be in this favorites video, this Hourglass Ambient Lighting Powder in the shade Diffused Light. Lagi ko tong nire-rave lately sa lahat ng mga makeup videos ko. Sabi ko, bakit ba ngayon ko lang to pinatulan? I remember my best friend Alfred, who's already in heaven, always telling me or always raving about Hourglass. Like anything Hourglass. Parang holy grail niya. Eh, nung mga panahon na yon, wala pa akong pambili ng Hourglass. Napaka-OA naman kasi ng mahal nito eh. But then, when I discovered na yung mga minis ay hindi naman talaga nauubos, doon ako nagkalakas ng loob na bumili ng mga Hourglass. So, yung favorite kong blush from Hourglass is the Mood Exposure. Na-expire na nga lang yung mini na yun. Hindi pa rin talaga nag-hit pan. Although, like ko siyang ginagamit. Kinailangan ko na lang siyang i-let go because feeling ko 5 years na siya sa akin. Hindi pa rin nag-hit pan. So, I just had to change it. Pero hindi na uubos. Mini lang yun ha. That's why I got this one. Parang hindi na mukhang tapos yung makeup ko kung walang ganito. Basta nilalagay ko lang siya dito, and then dito. Parang nagiging seamless lang talaga yung makeup, nagiging poreless. Basta, hindi ko ma-imagine yung kapangyarihan niya, but just makes my makeup look more seamless, more plakado, pero natural looking pa din. Sana may sense. Ang ganda talaga niya. Tapos tingnan niyo, halos everyday ko din siya ginagamit. Simula nung binili ko siya sa Australia. Not everyday, kasi hindi ako everyday nagme-makeup, pero madalas ko siyang nagagamit. And grabe ako mag-ganyan ng brush. Pero tingnan mo, may bukol pa rin siyang ganun.
hindi ko nga nasa-flat. Kaya kahit mahal siya, it's actually tipid din naman. Diba? Ayan, nakikita nyo, parang naging glowy lang yung skin, pero wala naman siya masyadong coverage. Nagmukhang parang satin finish yung daliri ko. Sana nagigets nyo, pero ang ganda talaga. Hindi ko alam paano. Ayan, no? Kita niyo ba? It's just super duper beautiful. Nagtanong sa akin, ano daw mas maganda kung this one or yung Charlotte Tilbury. Nahirapan ako mag-isip talaga kasi pareho din ako meron nun and pareho ko din silang gusto palaging gamitin. Pero I end up getting this one more than the Charlotte Tilbury. Pero yung Charlotte Tilbury kasi, meron siyang coverage. So, ang ganda talaga niya na maging parang powder foundation. Pero, nilalagyan ko pa rin ito. Tina-top off ko pa rin para lang pang... Hindi ko alam paano explain. Ang daming tumatakbo sa isip ko na gusto kong masabi sa inyo pero hindi lumalabas yung tamang words. Gusto ko sumabog, sabihin ng mga masamang mga words. Pero, basta pareho silang maganda at magkaiba sila ng ginagawa. Try to get the minis because sulit naman siya and long-lasting talaga. And then, I have these na bakit ba ngayon ko lang ito na-discover. Dumaan lang din randomly sa TikTok ko and nag-hoard ako. Bumili talaga ako ng madami. Nakalagay health shoe pad. Pero Chinese kasi nakasulat. But it's a disposable, ito, ganito. Ayan, disposable siya na sole, na parang tissue lang, ganyan. So, tuwan-tuwa ako kasi lahat ng mga flats ko, yung mga Chanel, Valentino, Gucci, mga ganyan, pag suot-suot ko sila, hindi naman pawisin yung paa ko, pero for some reason, pag tinanggal ko, alam mo yung parang may mga namuo na dumi. Dumi kasi talaga sa Pilipinas pa sinis. Pero, for some reason talaga, every time na yung nasuot ko, may parang mga buo-buo na libag. Anyways, gets nyo na yun. Magpakatotoo tayo dito, lahat naman ay nagkakaganon niya. Lahat ba o ako lang? Basta yun, may parang buo-buong libag na dumikit na dun sa leather. Nung nakita ko to, instantly talaga napaisip na, shucks, kung may ganito, dito na pupunta yung libag. Tapos at the end of the day, bago ko itago yung shoes ko na yun, tatanggalin ko na lang and itatapon ko na lang. So, bumili agad ako. Sa ayoko mag-socks kapag kayong mga flats lang, yung mga ballet shoes, ganyan. Kaya yun, nagkakaganon. But, ito, ang perfect niya talaga kasi pag ilagay mo siyang ganyan, wala ka namang mafe-feel na anything nakakaiba. But at the end of the day, makikita mo madumi talaga siya. And then at least yung shoe bed ng shoes mo, lalo yung mga luxury shoes mo, malinis. Kaya tuwan-tuwa ako, ba't ba ngayon ko lang na-discover? Yung iba hindi ko na matanggal eh. Yung mga libag na nabuo doon, nakakaasar. It's really a game changer if mahilig ka rin sa mga flats. And if pawisin yung paa mo, I think this one is also perfect for you kasi ma-absorb niya yung pawis talaga, yung na kailangan mag-socks. So nice. And then this one is just very recent, as in mga this month lang. Pero feeling ko favorite ko na siya. Magiging favorite pa namin for a while. This is the Itch Relief na stick-ons. So napanood ko lang din sa TikTok, sabi, if meron kang kagat ng lamok or kagat ng anything na makate, you just put on a patch, isang peraso ganyan, para lang kang band-aid. Yung material niya is parang band-aid din, na medical grade fabric. Ayan. Lalagay mo lang siya kung saan yung pantal mo para ma-avoid mong kamutin kasi it will give instant relief dun sa itch. Kaya bumili ako agad kasi mahilig nga kami makagat ng lamok dito sa Lipa. Especially si Don the Builder kapag ka gumagawa sa labas. Tapos, kamot-kamot. Kaya pag makikita niyo yung balat ni Diti, bilay ko nga sinasabi yung balat mo, parang balat ng ewan. Kapag ka nakabihis kami, tapos magmumall or pupunta sa social na place, sugat-sugat yung mga ganyan niya. Ang dami niyang kate-kate, ang dami niyang sugat. Kasi, mangangati siya and then kakamutin niya. So, nagkakaroon siya ng mga sugat-sugat. Nung nakita ko to, siya talaga una ko naisip. On top of that, pag nagda-dive kami, kagatin din siya ng mga lamang dagat. Hindi ko din alam kung bakit. Pero may times na talagang super buong katawan niya allergic, ganyan. I got this basically for him. And ipapatong mo nga lang siyang ganyan and marirelease. Nung pinost ko to, ang daming mga mommies na nag-reply na super favorite din daw nila para sa mga anak nila. And ang amazing daw kasi talaga namang effective. Ang toxic trait ko nga is inaantay kong magkaroon ako ng mga kati-kati kasi gusto ko na yung matry. Nung kinabit ko siya kay DTV the first time, tinanong ko siya kung effective. Hindi niya alam. Tapos sabi niya, hindi naman talaga makati to. Hindi naman daw talaga makati yung dinikitan ko. So parang in denial pa ata siya. But hindi naman siya nagkamot. So I think ma-pride lang siya pero effective talaga. It's chemical-free, suitable for all ages, and it works instantly. So super nice for mosquitoes, sand mites, midges, ticks, and others na mga stings and bites. Fast relief for insect bites and stings. Ayan. So, kid-friendly and natural. And just stick it to the itch. I think this is also really nice for this coming summer kasi lagi tayong mga outdoors. Naglagay na ako ng isang pack ng ganito dun sa aking everything bag na dala-dala everywhere I go.
because we'll never know when we will need that. And then, clean towels. This one naman is nakita ko lang na pinost ni Nini Coracha na pinapasabay niya. So sabi ko, bilhan niya ako ng isa. I wanna try. This is a single-use face towel to dry and cleanse the skin. Tapos ito yung healthy aging na version. Maraming version. Pero syempre, as a pakwarentahe na tita, dito tayo sa healthy aging na version. It is a sheet na glycerin enhanced for extra softness. Tapos, it says it's clinically shown to lock in hydration and boost overall skin appearance. Dermatology tested. Ano siya? Parang facial tissue nga. Ito yung ginagamit ko after ko maghilamos. Dries the face after cleansing. You can also pair it with cleansing oil, cleansing balm, or liquid makeup remover. Ganyan mo sa face mo. Halimbawa, ito. And then, ito yung pangpapahid mo to remove. You can also use it for deeper exfoliation, pairing it with a cleanser. And ako personally, ginagamit ko siya to dry my face, and then lastly, to dry the sink, counter, and mirror. So after ko linisin yung mukha ko, nililinis ko na yan yung buong paligid ng pinaghilamusan ko. Paubos ko na to, ayan no. Ito yung una kong box. Makapal siya. Sabi ko nga, I owe this to my skin. You made the right choice, sabi. So sabi ko, I will not look back anymore. Ever since nagsimula ako nito, feeling ko, ito na talagang gagamitin ko forever. Hopefully, may budget akong pangbili forever. If you have very sensitive skin and madalas kayo mag-breakout, then maybe hindi lang enough yung mga skincare na ginagamit nyo. Maybe even the towels. Kasi dati ang ginagamit ko ay paper towel. So now, this is what I use and I have been loving it. Last na pala for makeup is yung Doro Lab na lashes. Dala-dala ko siya sa Japan, tapos naiwan ko siya sa Manila. Basta nakita niyo rin yun kung fina-follow niyo ako sa TikTok and Facebook, yung lashes na ganyan kalaki. So gusto ko siya because sobrang gaan niya. Super easy to use and very natural looking. Doro Lab Brave Lion. So that's one of my favorite lashes also. Dala-dala ko sa Japan, yun nga yung gamit-gamit ko while we were there also. So next is shoes naman for someone na walang kuko sa toes pa right now. These are the shoes that I have been always using lately. If you still don't know, pa-opera ako ng big toes ko and I underwent the unjectomy. Pinapaganda ko pa eh. Tinanggal yung mga kuko ko sa big toes. Na-operahan sila last year, 2 weeks before our trip to Australia, imagine. And wala akong kuko sa dalawang big toes since then. Tinanggal siya noong November and then ang kuko ko ngayon ay nasa 3/4 na. Konti na lang, mabubuo na. Yun nga, I have been advised to keep wearing open toes na mga shoes for the meantime. Pero syempre, sometimes I still need to wear closed shoes. Ito yung mga palay kong gamit-gamit na comfortable sa akin and fashionable enough for my outfits. Lately, ito yung mga favorites ko na footwear. Ito, of course, favorite ko to. Feeling ko talaga, ang galing nga, parang ang linis-linis pa nung ilalim niya. Pero kung saan-saan na to nakarating. This is my Hermes chip in this color. Hindi ko alam kung anong color, sorry, pero sobra ako na in love dito sa color na to. And it was launched also the same week na naoperahan ako. Na parang feeling ko, shucks, kailangan ko yun. Para makalakad ako, kailangan ko yun. Pero you know how obsessed I am with brown? Tapos suede siya. So, gandang-ganda ako sa kanya na feeling ko sobrang daming outfits ko ang babagay dito because of the color. Nung time na nakita ko talaga to, ang dami kong message ng mga personal shopper friends. Ate Charm ang unang-una ko message kasi siya talaga yung madalas na nakakahanap ng mga bagay na hindi ko nakahanap. So, I message her, sabi ko, Ate Charm, I need this. Pero kailangan ko na agad-agad kasi gusto ko, ito yung suot ko sa Australia. Actually, hindi niya nahanap. Tapos, nagpuntang Hong Kong yung mga friends namin sina MM. Pinahanap ko yun sa kanila sa Hermes. Wala din daw. But then, when we were in Australia, every time nakakita ko ng Hermes, sinasabi ko kay DTV, daan kami. And if meron ng gusto ko, it means it's meant to be. Pero syempre, hindi niya ako idinadaan. Diyos ko na pa rin yung mga Australia vlog. Lagi niya ako iniiwas sa mga Hermes. Yung hotel namin sa Sydney, sobrang lapit. Walking distance lang sa Hermes. Pero never kaming dumaan. Dinadala niya ako sa park. Tapos, sumakay kami sa cruise. So, na-imagine ko talaga, ang ganda sana nito sa cruise. Anyways, pagdating namin ng Melbourne, we went to the biggest mall in Australia. Ano nga bang lugar yun? Basta the biggest mall in Australia. Or in Melbourne ba? Basta yung biggest na mall. Alam niyo na siguro yun. At saka ako napanood niyo yung vlog yun. So, itong unang-una ko pinuntahan, yung Hermes. Sabi ko kay DTV, pupunta muna ako doon. Para kung meron, yun lang yung bibilhin ko. Titigil na ako, hindi na ako iikot. Kasi yun lang naman talaga yung gusto ko. And birthday ko yun eh. So, yun yung gusto kong birthday gift for myself. And it was there.
yung isa-isa na sa size ko. So sabi ko, it's really meant to be. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Binili ko na agad. That's why I'm so happy with it. I have been wearing it a lot. I have a white one. Maraming beses ko na rin naman nagamit yun. Pero pinagpilian ko kasi before black or white eh. So I ended up buying white. Pero kung may brown talaga before, kahit ito lang, kahit wala na yung white, okay na ako. Kasi yung mga browns talaga, feeling ko laging bagay sa lahat ng mga outfits ko. Every time I would need to buy something na isang peraso lang, I always go for brown. Mapa-bags or belts. Kasi yung brown, bagay siya sa mga dark colored na outfits. Bagay siya sa mga light colored outfits. Parang perfect talaga yung brown. Para sa akin lang yun na. Sa lahat ng bagay. So, ayan. Sobrang happy ko. And gamit na gamit ko siya dahil kailangan ko nga laging mag-open toe shoes. Titignan ko yung color online and then ipapalagay ko na lang sa screen kay editor. It's a new color na ni-release nila noong mga November last year. It's so nice. I love it. Tapos yung isa, wala dito, yung Renegade Folk ko na sandals. No, nag-post kasi ako online asking kung ano yung ma-recommend nyo na cute sandals for Australia and for the cruise na very comfortable. Ang dami nagsabi na check ko daw Renegade Folk. Tapos pag-check ko ng Renegade Folk, nakita ko yung sandals na yun. And yun yung binili ko. Sobrang nice nila kasi kala ko hindi aabot kasi walang movement. Pero walang tao ko nakakausap kasi I just ordered it from their website. So nag-reach out ako sa kanila sa Instagram. Kaya alam mo yung parang automatic ano lang. And then I tried again. Nakailang reach out ako. Finally, nung may tao nang nakabasa, nagawa naman ng paraan na padala nila ng same day. So, tuwan-tuwa naman ako. Kaya ko lang naman siya binili is for Australia. So, kung hindi siya darating before our trip, anong point, diba? I've been using it a lot when we were there kasi bagay siya sa lahat ng mga outfits ko. And it's super duper comfortable. Nung sinukat ko siya the first time, akala ko hindi ako maging comfortable. Kasi yung parang bumabaon siya sa ganun ng skin ko. Sabi ko, ay shucks, masakit to. Ito yung mga nakakapaltos na kind. Pero hindi. Never ako nagkapaltos and yung footbed talaga is very soft na parang may orthopedic something. And then kahit dito sa Pilipinas hanggang ngayon, yun din ang palagi kong gamit. Parang for some reason, bagay din siya madalas sa mga outfits ko. So sulit na sulit. Medyo may kamahalan si Renegade Folk but again, they are real leather ata if I'm not mistaken and maganda talaga yung quality. Super sulit yan for me. Kaya nung nandito si na ate, tinatanong niya ako, sabi niya, saan ba ako makakabili ng magandang sandals na magagamit naman niya dito sa Philippine trip? Buti na lang may Renegade Folk sa Glorieta. So, doon ko siya dinala and yun. Ganda din ang nabili niya. And lastly is my Salomon's na XT6. Sobrang dami na nagtatanong sa akin if this is worth it and for me, it really is worth it. Ayoko kasing bumili nito kasi ang mahal. Pero natatry ko na tong ganito. Pag nasa US ako, hinihiram ko kay Nini yung kanya and gustong-gusto ko talaga. Kaso nga namamahalan ako. So every time I would see it, I just like it pero I can't find the courage to buy it. But when we were in Europe ni DTV noong August last year, yung for my work trip, dahil ko siyang sinisilip. And then, nung nasa final leg na kami ng trip, sabi ko kayo doon, parang gusto ko nang bumili ng Salomon. Lahat ng mga pinuntahan namin, wala akong size. As in, last day na namin to sa Europe. Tapos, meron siyang nakita isang store na may mga nakalagay na sale. Ngayon, sabi niya, pasok daw kami doon. Gabi na yun eh, as in, magko-close na yung mga stores. And nakita ko to, so na-in-love na ako sa color. Tapos, sale. Tinanong ko kung may size. Ayun, may size. Sobrang saya ko, it was meant for me. Pag i-compute namin siya, parang 8,000 pesos ko lang to nabili. 9,000 plus siya, because nga sale. Tapos, may tax refund. So, ang ending, parang mga nasa mga 8,000 ko lang siya nabili. Yung black, tsaka ito lang yung color na sale. Pero, ito talaga yung gusto kong color kasi nakita ko siya, tuwan-tuwa ako, it's really my vibe. My vibe. May light pink, and then may brown, and then beige. Ito talaga yung color palette ng wardrobe ko. So, ito yung babagay talaga sa outfits ko. Pinagpilian ko talaga kung black or something na light. Buti na lang, nung nakita ko to, ito na. Kasi nga, sabi ko sa inyo, pag may brown, dun ako sa may brown. Sobrang ganda talaga. Tapos ang mura. Yun nga, kaya ang dami nagtatanong sa akin kung sulit. Actually, hindi ko talaga to bibilihin kung hindi siya comfortable. Dahil nga namamahalan ako. Pero dahil nga comfortable siya, and I feel like siya yung perfect travel shoes na pwede mong dalahin. Di ba dati ang sinasabi ko yung V2K yun yung perfect travel shoes for me kasi pwede siyang pang forma, pwede siyang pang airport wear, and at the same time, pag gusto namin mag-jog or mag-hike ng biglaan, kagaya nung nasa Scotland kami, pwede siya. But then feeling ko, ito yung mas perfect pa dun. Kung merong mas magta-top off pa sa V2K ko, ito na yun. Because ito talagang made for hiking, trekking. Pwede naman din siyang for running, pero not for yung mga marathon kind na mga fun run. Yung
should wear proper running shoes. But yung mga randomly lang na nasa trip ka, mag-jog kayo, ganyan, this is the one. So, ito yung daladala ko nung nag-Australia kami at nag-cruise kami. Dapat di na ako magdadala ng closed shoes kasi parang it's impossible. 2 weeks pa lang and napakasakit pa rin. Imposibleng makapag-closed shoes ako. Pero dinala ko pa rin to just in case magkahimala na gumaling ako while nasa trip. And nagkahimala naman nga. Gumaling nga ako. Walk lang dapat ako pero tinesting ko, tumakbo ako nung nasa cruise ship kami. Ito yung gamit ko. Nagte-treadmill, ito yung gamit ko. It's that comfortable. Kasi hindi ako comfortable maglakad with any other shoes with my injury. Pero with this one, I was. Pero meron ako nung silicone gel covers. But anyways, it's perfect. Kasi perfect siyang pang-forma. Perfect siyang kapag biglaan kailangan nyo mag-gym. Pagka kailangan mag-jogging. Baka biglaan din kayo magkayaan, mag-high rocks. Ganun. Pwede siya sa lahat. So, pag isa lang kailangan mo daling shoes, pag light packer ka, it's this one. And I think sulit siya. Plus, it's really pretty. So, bagay siya sa mga outfits. It looks really cool. Yun, ang dami talaga nagtatanong. Ito na yung sagot ko. Sulit talaga siya. So, kung may mahanap kayo na sale, huwag nyo nang pakawalan. Lastly, ito na lang. Let me show you my current favorite accessory. Ang dami kong natatanggap na mga bags every week. But ito yung simula na natanggap ko, gamit-gamit ko na and never ko nang nilet go. To think that this is a diaper bag. This is from Little Lullaby. Natuwa nga ako na napadala na ako ng PR kasi I feel like mga mommy influencers ang napapadalahan. Pero nakarating sa akin. So thank you so much to the owner, Yua. She sent this to me. I used it to be my gadget bag. So ever since dumating to, dito na nakalagay lahat-lahat ng gadgets ko. Kasi pag on the go nga kami, di ba, dito sa Manila, tas kung mag-aya akong umalis, ganyan. Para ito lang yung isang bitbitan ko, wala akong nakalimutan. Sa dito lahat nakalagay. Chargers, my laptop is here, my iPad, mouse, external hard drive, the extra Polaroid film, everything is here. So easy, but at the same time, sobrang dali niyang bitbitin kasi cushioned siya. Kaya kahit gaano kabigat, hindi masakit sa shoulders buhatin dahil cushion. Isang araw, nagpa-change oil kami ni DTV sa Manila and hindi ko naman to pwedeng iwan sa sasakyan. So, naglalakad-lakad kami around Alabang ng suot-suot namin to. Hindi siya mahirap bitbitin kahit nandito lahat ng gadgets ko na napakabigat talaga. Tapos, since it has cushion, it has extra padding to protect the gadgets. Kaya I really like it. May pocket siya dito. May pocket siya dito sa dalawang sides for water bottle. Inside, marami ding mga compartments and mga pockets. So, dito ang nakalagay yung laptop tsaka iPad. Tapos, may mga pockets and compartments pa dyan. It's really super nice. She actually also sent me diaper pouch. Pero yan, ang mga laman din nito ay mga cameras, extra batteries, selfie light, ganyan. I super love it. Meron din tong extra strap na ganyan pang crossbody, but this one is enough for me. I really like it like this. That is my current favorite things since January and mga bagay na ginagamit ko talaga everyday since January. So I hope you guys enjoyed this and kailangan ko na siyang isend sa ating editor para may mapanood kayo ngayong Sabado. Thank you guys so much for watching. I'll see you on the next one.